Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last lesson, nag-usap tayo tungkol sa pagpapanumbalik ng Simbahan ni Jesucristo na nangyari noong April 6, 1830. At least yan yung pag-organize ng simbahan. Siyempre, alam natin na patuloy-tuloy ang restoration ng simbahan kahit hanggang ngayon. Pero noon, sa panahon na yan, yung mula April hanggang mga end of July ng 1830, siguro naman iniisip ni Joseph Smith at ni Oliver Cowdery ng mga ibang miyembro ng simbahan na magiging mas madali ang buhay dahil may simbahan na. Pero hindi naman yan naging totoo. Sa 4 na buwan na yan, maraming mga bagay nangyari na hindi naman masyadong maganda. Meron din mga magaganda dahil meron naman talagang mga mga tao na nabinyagan, may mga nagbabasa ng Aklat ni Mormon, mga ganyan. Pero meron din mga iba na hindi maganda na nangyari. At yan ang iba na sa mga pag-usapan natin sa lesson na ito. So una, ang isang bagay na nangyari ay siguro inisip nila na kaagad magpapabinyag ang lahat ng mga naniniwala kay Joseph Smith at naniniwala sa Aklat ni Mormon, pero hindi naman nangyari. Syempre, meron naman talaga mga nabinyagan sa araw mismo ng pag-restore ng simbahan. Pero hindi naman lahat na akala natin siguro na mabinyagan. At hindi naman natin alam ang lahat ng mga dahilan kung bakit. Isipin natin kahit si Emma Smith, yung asawa ni Propetang Joseph, at ganoon din si Joseph Knight Sr., yung tumulong sa kanya marami habang nagtutranslation ng Aklat ni Mormon. Silang dalawa, hindi naman sila nabinyagan kaagad. Hindi sila nabinyagan hanggang mga end of July or end of June 1830. Kaya may mga dahilan naman sila. Yung ibang dahilan kung bakit yung ibang mga tao ay hindi nabinyagan ay pinag-usapan natin last week. At yan ay mahanap sa Doctrine and Covenants Section 22. Akala nila na dahil nabinyagan sila sa ibang simbahan, ayos na sila, ligtas na sila. Pero sa Section 22, sinabi naman ng Diyos na hindi naman ganyan dahil walang otoridad ang mga simbahan na yan. Kaya nang nalaman nila mga 10 days after, yung iba na binyagan naman, mga 10 days after yung pag-restore ng simbahan. Pero may mga iba na hindi pa rin sila nagpabinyag. Siguro yung iba iniisip nila na, pero buong buhay ko tinuruan ako na tama yung baptism ko, bakit mabinyagan pa rin ako? Siguro hindi sila naniwala talaga sa revelation na natanggap ni Joseph Smith tungkol dyan. Yung iba, malayo naman sila. Yung iba, kasi yung pag-restore ng simbahan nangyari noon sa Fayette, New York, sa bahay ni na Whitmer. Yung mga saints na meron sa Manchester, medyo malapit, pero yung sa Colesville or Harmony, malayo yan. At may mga iba't iba sa iba't ibang lugar din sa paligid noon. Kaya yung iba, hindi naman sila makaalis sa bahay nila. Yung iba, hindi naman nila narinig na nangyari ang pag-restore ng simbahan, dahil syempre walang social media noon, kahit yung mga cellphone or landline, wala. Puro harap-harapan yung pag-uusap o may mga sulat, mga newspaper kuminsan. Kaya yan lang ang paraan para malaman nila, kaya matagal. Ganun din, kahit alam naman nila, hindi naman sila siguro makaalis sa bahay nila para pumunta kay Joseph or kay Oliver at sa iba na konti lang ang mga tao sa panahon nito na may otoridad magpabinyag sa tao or binyagan ng tao. Kaya sila din, yung mga may otoridad, meron din sila mga ibang ginagawa kaya hindi sila kaagad makapunta sa mga lugar na malayo para binyagan ng mga tao doon. Si Joseph halimbawa, nakatira naman siya sa Harmony at kailangan magkaroon siya ng pera sa kahit anong paraan, pero meron naman sila farm doon. Kailangan kailangan magtanim siya ng crops niya para makapera siya. Kaya yan ang kailangan niyang gawin. Dahil sa panahon na yan yung panahon ng pagtatanim. Kaya marami naman bagay nangyayari dito na
na hindi naman kaagad nabinyagan ang maraming tao. Yung si Joseph Smith nang na-restore yung simbahan, una, sinabihan siya na kailangan bumalik siya sa Harmony, kailangan gawin niya yung pagtatanim sa farm niya, at kailangan dumaan siya sa Colesville, yung kung saan nakatira sina Knight. Kaya pumunta siya doon at tumira siya doon ng ilang araw para magturo sa mga saints doon sa Colesville. At nangyari din na si Newell Knight, yung isang anak ni Joseph Knight Sr., nagkaroon ng demonyo, na possess siya ng demonyo. Kaya pinaalis ni Joseph Smith. Kaya yan ang sabi na unang milagro sa simbahan. At dahil dyan at dahil sa mga ibang bagay, sa wakas, nabinyagan naman ang marami. Si Joseph Knight Sr., yung isang dahilan kung bakit ayaw niyang magpabinyag sa una ay dahil hindi pa niya natapos basahin ang Aklat ni Mormon. Hindi naman yan kailangan gawin bago magpabinyag, pero yun yung sinasabi niya na gusto niya tapusin ang Book of Mormon before na mabinyagan siya. Kaya marami naman dahilan, pero sa wakas, nagumpisa na mabinyagan ng mga tao. Pero hindi lang yan ang problema na yung mga tao hindi nagpapabinyag agad. Mas grabe pa na problema sa mga 4 na buwan na yan ay ang persecution. Naging grabe talaga ang persecution. Halimbawa, sa mga end of June 1830, yan ang panahon na magpapabinyag na sina Emma, si Joseph Knight Sr., yung mga ibang saints sa Colesville. Yan ang panahon na sana magpabinyag sila. Kaya, nang pumunta doon, or nang nag-decide sila na gawin yan, pumunta sila sa isang ilog, naglagay sila ng dam dyan para pigilan ng tubig, para tumaas ang tubig, para maging sapat na malalim para gawin ang pagbibinyag. Ginawa nila yan sa isang gabi. Ang plano ay ang susunod na umaga, gagamitin nilang tubig na yan para sa pagbibinyag. Pero, ang nangyari, nang dumating sila doon para sa mga baptisms, nakita nila na sinira ng mga ibang tao ang dam na yan, kaya nawala ang tubig doon. Kaya hindi nila nagawa yung baptism. Pero buti na lang, nagawa nila ulit yung dam at nagawa nila sa susunod na araw ang mga baptisms. Pero, problema lang, palagi may pero dito. Dahil maraming persecution. Ang nangyari sa panahon na yan, na pagkatapos ng pagbibinyag, balik na sana sa bahay para gawin ang confirmation, para magkaroon sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Pero nang pumunta sila doon sa bahay, sumunod sa kanila ang mob, yung mga manggugulo. At ang mga tao na yan, sumisigaw sila, sinasabi nila na kunin nila si Joseph, marami silang bastos na mga sinasabi. Kaya wala talaga espiritu sa ganyan. Kaya sabi ni Joseph, sige, hanap tayo ng ibang bahay. Kaya sinubukan nilang pumunta sa ibang bahay para gawin yan. Pero sumunod din sa kanila ang mob na yan. At sa panahon na yan, kinuha na talaga si Joseph at dinala siya sa bilangguan. Dahil sabi nila na siya ang dahilan kung bakit may gulo doon. Dahil nagtuturo siya tungkol sa Aklat ni Mormon, tungkol sa anghel, tungkol sa bagong simbahan. Kaya sabi nila may kasalanan siya sa ganyan. Kaya dapat ilagay siya sa bilangguan. Pero, siyempre, nang pumunta siya sa harapan ng hukom or judge, inosente siya. Pwede siyang umalis na, wala nang problema. Pero nang umalis siya, mga tao galing sa ibang lugar, kumuha din sa kanya at sabi nila, sige, ilagay ka sa bilangguan dahil ikaw ang nanggugulo dito. Kaya naging ganyan ulit na sinabi na innocent siya, pinalaya siya, or napalaya siya. Pero sinubukan naman ng isang mob kunin siya ulit, kaya kailangan tumakbo siya. Siya at si Oliver Cowdery, tumakbo na sila, nagtago na sila. Kaya hindi nangyari ang pag-confer or yung confirmation
at yung pagbigay ng kaloob ng Espiritu Santo sa mga Colesville Saints para sa halos or mga isang buwan, higit isang buwan, mga beginning of August. Sa wakas, binigay sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya yan ang isang problema sa persecution at maraming iba't ibang persecution din nangyari noon. Sa panahon ng persecution na ito, si Joseph Smith, tumatanggap pa rin siya ng mga revelation para sa sarili niya, para sa simbahan, para sa mga iba't ibang tao. Ang karamihan ng mga revelation na ito ay para sa mga tao talaga. Yung iba, nagtanong sila kung anong kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Yung iba, sinabihan lang sila talaga kahit hindi sila nagtanong, pero sinabihan sila kung anong kailangan gawin nila. Kaya maganda itong lesson na ito dahil nakikita natin ang mga sinabi ng Diyos sa mga tao pero marami din tayong makukuha para sa sarili natin. Kaya ito muna, unahin natin itong lesson, yung journal prompts. So yung journal prompts lesson na ito ay ano ang gustong sabihin sa akin ng Diyos ngayon? Kailan ko siya huling tinanong? Kaya sana isama natin ito sa mga panalangin natin para magtanong tayo sa Diyos kung anong gusto niya sa atin ngayon. Anong dapat natin gawin? Anong plano ng Diyos para sa atin? Sige, so sa Doctrine and Covenants section 23, noon maraming section ito dahil may limang revelation dito sa isang section na ito. Sa una, sa Book of Commandments, ginawa nilang 5 section. Pero ngayon, sinama-sama dahil lahat nito sa parehong panahon at medyo pareho naman ang mga revelation na ito. So basta sabi nila, sige, isama-sama naman natin sa isang section. So ang unang bahagi ng section 23 ay para kay Oliver Cowdery. At sinabi ng Diyos sa kanya na kailangan mag-ingat siya sa pride. Yung pride, kung tingnan natin mga 8 years later sa 1838, yung pride na yan ang dahilan kung bakit umalis si Oliver Cowdery sa simbahan. At hindi naman siya bumalik hanggang nagpakumbaba siya. Nung nagpakumbaba siya, nakabalik na siya sa simbahan. Si Hyrum Smith naman ang pangalawa. Kung alalahanin natin sa ibang lesson, nag-usap tayo tungkol sa Doctrine and Covenants section 11. Na sa Doctrine and Covenants section 11, si Hyrum Smith sinabihan na kailangan hindi muna siya magtuturo tungkol sa Ebanghelyo, pero kailangan matuto siya mula sa mga scriptures at sa panalangin ganyan. Kailangan matuto siya sa salita ng Diyos. Kaya sa itong section na ito, section 23, mga halos 1 year later ito, sinabihan na si Hyrum na sige, handa ka na, pwede ka nang magturo ng Ebanghelyo. Kaya buti na lang si Hyrum, sumunod siya sa kautusan ng Diyos noon at natuto siya tungkol sa Ebanghelyo para handa siya ngayon na magturo sa iba. Si Samuel Smith at si Joseph Smith Sr., sila yung next na dalawang tao dito sa Revelation, silang dalawa din, sinabihan sila na dapat magturo din sila ng Ebanghelyo. Yung mga ito, yung si Hyrum Smith, si Samuel Smith at si Joseph Smith Sr., hindi ito tungkulin na maging full-time missionary, ganyan. Hindi sila ipapadala sa panahon ngayon or ito na sa ibang bansa or kahit sa ibang lugar sa United States. Basta sinasabihan sila na magturo sila, halimbawa sa mga miyembro na nandoon na, at ganoon din sa mga tao na hindi pa nabinyagan pero interesado na maging miyembro. Hindi naman sila maghahanap talaga ng iba pero basta magtuturo sila sa mga interesado na or miyembro na. Tapos ang huling revelation sa section 23 na ito ay para kay Joseph Knight Sr. Binigay ito sa April ng 1830 at si Joseph Knight Sr. hindi pa siya nabinyagan. Hindi siya nabinyagan hanggang mga end of June 1830. Si Joseph Knight Sr., tumulong siya marami kay Joseph Smith, pero palagi gusto niya na parang sa background lang siya. Ayaw niya na nasa harap siya, ayaw niya, parang mahiyain siya na tao. Gusto niyang tumulong, pero ayaw niya yung pagtuturo sa mga tao, ay kahit yung panalangin sa harapan ng mga tao, ayaw niyang gawin.
Gusto niya kung manalangin siya sa sarili niya lang. Itong commandment na binigay sa kanya, revelation na binigay sa kanya, ay inutusan siya na una, magpabinyag sa simbahan, at pangalawa, na hindi siya dapat mahiyain sa mga ganyan. Dapat maging handa siya na magsalita sa harapan ng mga tao tungkol sa Ebanghelyo at manalangin din sa harapan ng mga tao. Kaya ito ay isang bagay na mahirap para sa kanya, pero sa wakas, nagawa niya. Hindi naman niya nagawa kaagad pagkatapos ng revelation na ito, pero nagawa na naman niya. At naging malakas siya sa simbahan. Kaya para sa atin din, isipin natin kahit meron tayong mga kahinaan, kagaya ng meron si Joseph Knight Sr., pwede nating pwedeng mawala yan sa atin. Pwedeng maging malakas tayo sa ganyan imbes na mahina. Kung sundin natin ang kautusan ng Diyos at kung magtiwala tayo sa Kanya. Sige, so sa Doctrine and Covenants section 24, ito naman ay binigay kay Joseph Smith at kay Oliver Cowdery. Ito ay binigay sa panahon na marami talagang persecution. Maraming persecution ito sa July of 1830. Yung pagkatapos ng pag-alis nila sa Colesville na tumakbo sila para hindi sila ilagay sa bilangguan ulit. Kaya nahihirapan sila talaga dito. Pero binigay ito ng Diyos para palakasin sina Joseph at Oliver at para sabihin sa kanila kung anong ang kailangan nila gawin bilang mga elders sa simbahan, mga leader ng simbahan. So unahin natin ang Doctrine and Covenants section 24 verse 8. Maging mapagtiis sa mga paghihirap sapagkat ikaw ay magdaranas ng marami. Subalit tiisin ang mga ito sapagkat tingin ako ay makakasama mo maging hanggang sa katapusan ng iyong mga araw. Kaya hindi talaga nagsisinungaling si Jesucristo ng Diyos. Sinabi talaga ng Panginoon kay Joseph Smith at kay Oliver na magkakaroon sila ng maraming problema sa buhay. Pero binigyan din sila ng aliw na sabi na sasama naman ang Diyos sa kanila basta magtiwala sila sa Kanya. Ganoon din para sa atin. Magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay. Talagang nangyayari yun. Wala tayong magagawa para mawala talagang pagsubok sa buhay natin. Bahagi yan ng buhay natin, yung buhay dito sa mundo. Pero kung magtiwala tayo sa Diyos, tutulungan tayo sa mga pagsubok natin at maaliw tayo kahit meron tayong mga pagsubok. Sige, so basahin din natin ang sa Doctrine and Covenants section 24 verses 5, 7, at 9. At ikaw ay magpapatuloy sa pagtawag sa Diyos sa aking pangalan at pagsulat ng mga bagay na ibibigay sa iyo ng mga aliw at pagpapaliwanag sa lahat ng banal na kasulatan sa simbahan. Sapagkat iyong ilalaan ang lahat ng paglilingkod mo sa Zion at dahil dito, ikaw ay makakaroon ng lakas. At sa mga temporal na gawain ay hindi ka makakaroon ng lakas sapagkat hindi mo ito tungkulin. Gawin ang iyong tungkulin at ikaw ay may mapagkukunan upang matupad ang iyong tungkulin at upang may paliwanag ang lahat ng banal na kasulatan at magpatuloy sa pagpapatong ng mga kamay at pagpapatibay sa mga simbahan. Kaya sabi naman dito na si Joseph Smith ay hindi makakaroon ng lakas sa mga temporal na bagay. Ibig sabihin, hindi talaga siya magiging mayaman, hindi niya magagawa ang mga bagay na mga temporal lang. Yung spiritual talaga ang dapat maging focus ni Joseph Smith. Ang talagang priority niya ay yung pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Kaya marami naman siyang trials sa buhay dahil dito. Dahil sa una, di ba sinabi ko kanina na sinabihan siya na balik siya sa Harmony para magtanim siya sa farm niya. Sa una yan, ginawa niya yon. Pero nang nagkaroon ng maraming persecution, hindi na niya kayang bumalik doon para bantayan talaga ang farm niya. Kaya sinabihan siya ng Diyos, sige, hindi mo ito magagawa, mag-focus ka muna sa spiritual. Sa yung kay Joseph Smith din, hindi lang yan yung nangyari, pero syempre alam natin na sa pagtatapos ng buhay niya, pinatay siya para sa
or dahil sa mga sinasabi niya at dahil nagtitiwala siya sa Diyos at hindi niya sasabihin ang mga bagay na laban sa gusto ng Diyos. Hindi niya gagawin din ang mga bagay na laban sa gusto ng Diyos. So, sa buhay natin, bawat tao may iba't ibang lakas at kahinaan. Kagaya ni Joseph, marami sa atin ay hindi talaga magiging mayaman. Hindi naman yan ang focus natin sa buhay. Yung iba, magiging mayaman kung gagamitin nila ang yaman na yan para tumulong sa iba na mahirap. Bibiyayaan naman sila para sa yaman na yan. Yung iba, magiging makikilala sila ng maraming tao. Yung iba, walang makikilala sa kanila. Walang pakialamang Diyos sa kalagayan natin dito sa temporal. Basta sumusunod tayo sa Kanya, bibiyayaan tayo. Kung minsan yung biyaya na yan ay temporal. Dahil alam naman niya na may buhay naman tayo dito. Kailangan gawin natin ang mga bagay dito sa mundo para tulungan ang pamilya natin, mga ganyan. Pero madalas, ang mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin dahil sa pagsunod natin sa Kanya ay spiritual na mga bagay, mga biyaya. Sige, so basahin natin sa section 24 verse 18. At kayo ay hindi magdadala ng pitaka ni sisidlan, ni mga tungkod, ni 2 tunika, sapagkat ibibigay sa inyo ng simbahan sa oras ding iyon na kakailanganin ninyo na pagkain at na kasuotan at na pangyapak at na salapi at na sisidlan. Okay, ito ay pareho sa sinabi sa mga apostles ni Jesus Christ noon na nandun siya sa lupa. Si Joseph Smith, dahil yung focus niya, kailangan mga spiritual na bagay, yung tungkol sa simbahan, yung pagpapanumbalik ng Ebanghelyo, ganyan, sinabihan siya na huwag siyang mag-alala tungkol sa mga temporal na bagay. Sinabihan siya na tutulungan siya ng mga miyembro ng simbahan na magkaroon ng sapat. Hindi ito ibig sabihin na bibigyan siya ng maraming pera or mga ganyan. Hindi talaga yan nangyari buong buhay ni Joseph Smith. Pero, dahil wala siyang panahon na gumawa ng mga ibang bagay para magkaroon siya ng pera, tinulungan siya ng simbahan na magkaroon ng sapat para makakain lang sila ni Emma. Si Joseph Smith, sa mga panahon later on sa buhay niya na medyo mas peaceful, halimbawa sa Nauvoo, may kunting panahon dyan na medyo peaceful naman, nagkaroon naman siya ng mga ibang bagay na ginawa niya para magkaroon siya ng sariling pera din. Pero hindi talaga siya naging mayaman ever sa buhay niya. Kaya naging busy siya talaga sa simbahan. Palagi meron siyang ginagawa sa simbahan, palagi tumutulong siya sa iba. Sa buhay natin ngayon, or sa panahon natin ngayon, ganoon din nangyayari sa mga propeta at apostol at mga ibang general authority na ang buhay nila ay talagang simbahan. Ang mga tao na meron silang sariling buhay tapos tinawag sila na maging mataas na leader, na ibig sabihin na yung buhay nila puro simbahan talaga, wala naman silang ibang ginagawa. Binibigyan sila ng sapat na pera para sa buhay nila. Hindi talaga sila nagiging mayaman, pero binibigyan sila ng sapat na pera para lang sa kinakailangan nila. Siyempre, iniisip ng mga iba, mas lalo ang mga anti-Mormon, na hindi ito dapat, hindi sila bigyan ng kahit anong pera. Sinasabi nila priestcraft ito. Pero kung basahin natin ang aklat ni Mormon, kung saan nila kinukuha ang salita na priestcraft, sinasabi din doon na kahit ang mga priest, siyempre kailangan, kung kaya nila, gawin nilang sarili nilang bagay para magkaroon sila ng pera or pagkain, ganyan. Pero meron din sinasabi doon na kung hindi nila kaya, tutulungan din sila ng simbahan. Ganon din sa panahon natin. Kaya ang isang bagay dito na maganda talaga ay, halimbawa, kung may isang tao na galing sa bansa or kahit saan na pobre siya pero malakas siya sa spiritual na paraan,
at gusto ng Diyos na tatawagin siya bilang halimbawa apostle or 70, ganyan. Kung wala siyang pera na para makalipat siya at ang pamilya niya sa Salt Lake City, or para mabuhay siya sa Salt Lake City dahil mahal naman ang cost of living sa Salt Lake City, mahal ang mga bilihin ganyan sa Salt Lake City, or kahit saan ka sa mundo, kung wala kang sapat na pera para mag-travel ka para sa assignments mo na pumunta ka sa iba't ibang state, iba't ibang bansa, syempre, kung wala kang binibigyan na pera ng simbahan, hindi mo yan magagawa kahit gaano kalakas ang spiritual sarili mo, hindi mo yan magagawa kung wala kang pera. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit mayroong ganito na pera para sa mga tao na talagang yan yan lang talaga ang ginagawa nila sa buhay nila para sa simbahan, na tinawag sila sa ganyan. Kaya maganda talaga ito na bagay. Huwag natin isipin na masama ito dahil syempre hindi ito binibigay sa lahat. Syempre, dapat ang karamihan ng mga miyembro ng simbahan gawin nila ang sarili nilang buhay dahil sa totoo, karamihan ng mga tao ayaw nilang gawin ang mga bagay na espiritu na bagay lahat ng panahon nila, lahat ng buhay nila. Malaking sakripisyo ito, kaya binabayaran sila ng kunti, yung sapat lang para sa buhay nila. At sinasabi naman ng simbahan ito, mahanap ito sa website nila. Kaya hindi tinatago ganyan. Kaya kung sinasabi ng anti-Mormon na tinatago ito, hindi talaga tinatago. Talagang biyaya ito para sa mga leaders ng simbahan para makayanan nila gawin ang kagustuhan ng Diyos. Sige, so ituloy natin ito sa Doctrine and Covenants section 26. Balikan natin ang 25 mamaya konti. Yung sa 26, binigay ito kay Joseph, kay Oliver, at kay John Whitmer. Binigyan sila ng temporary na instructions hanggang may ibang revelation na darating. At ganun din, siguro mas mahalaga pa, ay sinabi na lahat ng mga bagay ay gagawin sa paraan ng common consent. Yung ibig sabihin na yung sinusustain natin yung mga tao sa simbahan, yung mga leaders sa simbahan. Yung pag-akyat ng kamay ay hindi lang na nagsasabi tayo na sige, sang-ayon ako dyan, syempre kailangan tulungan din natin ang mga sinusustain natin. Pero pag sinasabi or pag tinataas natin ang kamay, yan din parang nagboboto talaga tayo na sinasabi natin, oo, sang-ayon ako dyan na tinawag sila ng Diyos, at kung may magsasabi na ayoko, na mag-oppose sila, syempre kausapin naman sila at magtatanong kung bakit. At kung may dahilan kung bakit hindi talaga dapat ang tao niyan, gagawin yan. Kasi hindi naman pwede na tatawagin lang tapos mayroon talaga dahilan na hindi dapat maging leader siya doon, na gawing leader pa rin siya. Kaya yan ang tinatawag na common consent. Kailangan lahat naman ng mga tao magtaas ng kamay para sabihin na oo, sang-ayon kami dyan. Sige, so balik na tayo sa section 25. Sorry, medyo mahaba ang episode na ito dahil marami tayong pinapag-usapan. Sa section 25, binigay ito kay Emma Smith. Itong revelation ay nangyari din sa July ng 1830. Pagkatapos ito ng baptism ni Emma, pero hindi pa siya nagkaroon ng Holy Ghost, ng gift of the Holy Ghost. Si Emma, marami siyang pagsusubok sa panahon nito. Siyempre si Joseph, yung ibang beses hindi siya pwedeng maging kasama ni Emma kasi kailangan umalis siya, tumakbo siya, kagaya ng sabi ko kanina, para magtago mula sa mga mobs. Tapos sa section 24, narinig naman ni Emma yan, na sabi na hindi naman sila magiging mayaman, magkakaroon sila ng mga problema sa buong buhay nila, mga ganyan. Kaya syempre, parang ayaw naman ni Emma. Parang natatakot naman si Emma. Kaya alam naman ng Panginoon na kailangan ni Emma ang aliw sa buhay niya. Kaya basahin natin ang verses 1 hanggang 3 sa section 25. Makinig sa tining ng Panginoon mong Diyos,
habang ako ay nangungusap sa iyo, Emma Smith, aking anak. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa iyo, lahat ng yaong tumatanggap ng aking ebanghelyo ay mga anak na lalaki at babae sa aking kaharian. Isang paghahayag ang ibinibigay ko sa iyo hingil sa aking kalooban. At kung ikaw ay matapat at lumalakad sa mga daan ng kabanalan sa harapan ko, aking pangangalagaan ang iyong buhay, at ikaw ay makatatanggap ng mana sa Zion. Dingin ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, at ikaw ay isang hinirang na babae na aking tinawag. Kaya maganda ito para kay Emma na marinig niya ang mga salita na ito. Pero isipin din natin na ang bawat isa sa atin ay anak din ng Diyos. Kaya kung sundin natin ang mga kautusan ng Diyos, bibiyayain din tayo nito. Magiging hinirang tayo na mga tao sa paningin ng Diyos. Kailangan sundin natin ang covenant path. Si Emma din, alam ng Diyos na kung nakaupo lang si Emma na nag-aantay lang kay Joseph, mas lalo siya mahihirapan, mas lalo siya mag-aalala, kaya kailangan may gagawin siya. So ito ang sinabi sa kanya sa verses 5 hanggang 7. At ang tungkuling ng iyong katungkulan ay maging taga-alo ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith Jr. na iyong asawa sa kanyang mga paghihirap ng may mga mapang-along salita sa diwa ng kaamuan. At ikaw ay sasama sa kanya sa panahon ng paghayo niya at maging tagasulat niya habang wala pa siyang tagasulat nang maisugo ko ang aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery saan ko man loobin. At ikaw ay oordenan sa ilalim ng kanyang kamay upang magpaliwanag ng mga banal na kasulatan at upang manghikayat at sa simbahan alinsunod sa ipagkakaloob sa iyo ng aking espiritu. Kaya si Emma ay bibigyan ng tungkulin. Hindi rin natin babasahin pero sinabihan din siya na gawa siya ng mga hymns. Hindi naman siya yung susulat ng hymn pero itipon-tipon niya ang mga hymn para may kantahin sila sa mga Sunday meetings nila. Kaya alam ng Diyos na kailangan ni Emma ito. Kagaya ng sabi ni President Hinckley noon, ang mga bagong converts, kailangan din nila ang tungkulin para tumulong sa kanila na maging mas malakas sa simbahan. Kaya para sa atin, kung minsan ang pinakamagandang paraan para lumapit tayo kay Jesucristo at para magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin ay na magkaroon ng tungkulin sa simbahan o kahit hindi yung official na tungkulin, kahit magsilbi tayo sa iba, na tulungan natin ang iba sa mga kahirapan nila, mga pagsubok nila. Kaya sana gawin natin yan. Meron din akong invitation para sa ating lahat. Sinabihan sina Emma at Joseph na suportahan ang isa't isa habang pareho silang naglilingkod sa Panginoon. Mag-isip ka ng mga paraan na masusuportahan mo ang iyong mga mahal sa buhay habang naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya sana gawin natin yan. Siyempre, ang lahat ng mga tao kailangan nila suporta. Kaya mas lalo para sa mga mahal natin sa buhay, suportahan natin sila. Sige, so kahit hindi mahaba ang section 25 nito, yung binigay na revelation kay Emma, marami naman bagay ang sinabi ng Panginoon kay Emma. Lahat ng mga ito ay pwedeng ibuo sa isang verse. Sa verse 10, basahin natin yan. At katotohanan sinasabi ko sa iyo na isasantabi mo ang mga bagay ng daigdig na ito at hanggarin ang mga bagay na mas mabuti. Siyempre, dahil nakatira tayo sa mundo na ganito, na temporal, na may mga pagsubok, may mga nangyayari sa buhay natin, kailangan naman natin ang mga bagay na temporal. Kailangan magtrabaho tayo para ma-take care natin ng pamilya natin. Kailangan may pera tayo, kailangan may mga bagay na ganyan. Kaya siyempre, hindi natin mapawala sa buhay natin ang lahat ng mga temporal na bagay. Pero sinasabi ng Diyos na kailangan ang hahanapin talaga natin, yung maging priority natin, ang mga espiritual na bagay, ang kaharian ng Diyos. At kung yan ang maging priority natin sa buhay, bibiyayaan tayo.
magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay na ito kahit gaano kahirap ang buhay. Kaya alam ko na tutulungan tayo ng Diyos. Alam ko na kung gusto natin, pwede tayo magkaroon ng revelation para sa sarili natin. Tanungin natin ng Diyos kung anong kagustuhan niya para sa atin. At bibigyan tayo ng sagot. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya, maging patient tayo, pero bibigyan tayo ng sagot. Bibigyan din tayo ng aliw sa mga pagsubok natin. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, section 27 at 28. Salamat sa panonood.